Hello, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating online discussion. Ito po muli si Lawrence, ang inyong anxiety nurse. Kamusta po kayong lahat? Sana po mga nasa mabuti po kayong kalagayan. Pagpasensyahan nyo na po yung a few minutes ago yung video natin nagkaroon kasi ng problem sa internet kaya ni-reset natin. So ayun. Pasensya na kayo, bigla po kung nawala po. So ayun po, welcome po muli sa ating discussion. At before we start, gusto ko lang pong i-confirm kung yung ating sound system at yung ating video is okay, no? Kung wala pong problema, naririnig po ba ako at nakikita po ba ako ng malinaw? Salamat po. Welcome po sa ating mga mga taga-subaybay, no? Na ngayon po ay kasama po natin sa ating magiging discussion ngayong gabi. Si Miss Olive Rose Sua, magandang gabi po sa inyo, at kay Miss Evelyn Pespes Pasibi. Ang itidiscuss ko po ngayon is about a most common physiological response or symptoms na nai-experience ng isang tao tuwing nakagkakaroon ng experience ng anxiety and stress sa kanyang katawan, no? And that is a problem and a concern about your breathing, no? And di-discuss po natin ngayon yan. Magandang gabi po kay Miss Jocelyn John Lynn CB. Salamat po kay Miss Olive Rose Sua sa pag-confirm na okay po yung ating sounds, no? Medyo maganda rin kasi yung i-discuss natin, no? Kasi marami kasing nagtatanong, Sir, at ang pinaka most commonly cause of their stress at ng fear is about their breathing. No? Pag sinabing breathing, yung paghinga. Bakit ba ang taong stress is always, no? And most common, no, na-associate sa paghinga ng isang tao, no? Bakit kapag tayo is nai-stress, parang pakiramdam natin nahihirapan tayong huminga, sumisikip yung ating dibdib, parang nahihirapan tayong mag-focus, bakit tayo nahihilo, and at the same times, bakit tayo parang nawawalan ng energy o ng gana. So gusto ko pong i-discuss yan, no? Kung napanood yung anxiety mechanism lecture natin before, no? In-explain natin dito yung sympathetic response ng katawan. So to discuss this, no, and to give you a brief refresher, no? Lalo na po sa ating mga bagong mga taga-subaybay, no, na hindi po napanood at napakinggan yung iba nating lecture about this, no? Meron tayong tinatawag na fight or flight response sa ating katawan, and this is what we call a stress response. Meaning to say, when we are in stress, physically, psychologically, no, emotionally or whatsoever, no, ito yung mga physiological response na nangyayari sa ating katawan, no, na nagko-contribute sa maraming symptoms kung bakit tayo nakaka-experience ng mga bagay-bagay na hindi natin gusto o nako-concern tayo, kaya tayo nagpapakonsulta sa doktor, no, tumatakbo sa emergency room, and nagwo-worry lalo. And this is yung mga common, yung difficulty of breathing, no? Yung hirap paghinga. And then, yung palpitation, yung increase yung heart rate, okay? Yung pinagpapawisan ng malamig, no? Hindi mapakali, no? Hindi makapag-concentrate o makapag-focus. Sumasakit ang sikmuran, nasusuka, naduduwal, nagka-hot flash, nagiinit ang katawan, no? Sumasakit ang ulo, and so on and so forth. No, this is what we call a stress response, no? A response o our body reaction to stress. So hindi lang ito physical stress, no? Isipin nyo, pag nag-jogging kayo, o halimbawa kayo ngayon, mag-exercise kayo, tumakbo kayo kahit 15 minutes o kahit 1 minute lang na tumakbo kayo, no? O kaya tumakbo kayo ng isang bugso, no, na walang tigil hanggang sa sobrang hingalin kayo. Lahat ng mga symptoms na mararamdaman nyo after nyo tumakbo, no, o nag-sprint, no, this is what we call a physiological stress response, no, a physical stress response, na kung saan nag-i-increase ang heart rate, nag-i-increase ang breathing
rate natin, breath rate, no? Nag-i-increase din yung perspiration natin, nag-i-increase yung metabolism, and so on and so forth, no? And then, hindi lang yan ay titrigger ng isang physical activities. Minsan, kadalasan, natitrigger din yan ng based on our thoughts, no? Yung mga iniisip natin. And because, just like I've said, thoughts produces your feelings, and then your feelings affects your behavior. So, diniscuss ko yun di ba, tatlo? So, meaning to say, kapag nag-isip kayo, sa isip nyo pa lang, na-stress kayo, may hindi kayo gusto o naiisip, no? Kinakatakutan, that would produce a feelings, no? From thoughts, that would produce a feelings of fear, of stress, and worry. And then the behavior, no, would manifest as a physical symptoms or based on your actions or reaction towards that particular stimuli o yung tinatawag na triggers, no? Doon nyo na-i-experience yung mga symptoms na hindi nyo kinatutuwa, no? So, bakit associated, no, at most common sa atin yung hirap paghinga during stress, no? Because when we are stressed, tandaan nyo, nag-i-increase ang metabolism, nag-i-increase din ang focus, nag-i-increase din ang energy consumption ng katawan, then our body would need more oxygen. And then in order to provide more oxygen in our body, our cardiovascular system, specifically our heart, will need to pump faster to deliver efficient and more oxygen throughout our body. And then, syempre, kapag nag-i-increase ang heart rate nyo at kailangan ng more oxygen o gas sa inyong katawan, no? Ano ang tendency niyan? Mag-i-increase ang breathing, ang paghinga nyo, no? Ang breath rate nyo. Kasi kailangan mag-intake ng oxygen ng katawan nyo para nang sa ganoon, may ibinibigay na oxygen galing sa pagdaloy ng dugo nyo sa inyong specific kinds of body, and specifically your brain, your central nervous system. Kasi dyan nakafocus yan Mas kailangan yan almost 70 to 80% oxygen during stress response, nakafocus yan. Although ang katawan natin is nagkakaroon din ng action and needed, mas kailangan ng central nervous system natin ng much more oxygen in order to function more efficiently. Anyway, before we continue, sana ma-share nyo rin po yung videos natin. If you find my videos very helpful at educational, no? Sana ma-share nyo din po para nang sa ganun makatulong din po sa iba nating mga kababayan. Okay, so moving forward. So ang katawan nyo, no? Nagyan na nagkakaroon kayo ng experience na nahihila. Bakit sir, nag-i-increase naman yung breath rate, no? Para magkaroon ng oxygen more sa katawan. Bakit parang ang hirap huminga? No? Because that is what you called an effort breathing. Meaning to say, marami tayong mga muscles involved when we are breathing. Just like our diaphragm here, just like our intercostal muscles here, dito sa ating lungs, accessory muscles sa balikat, sa leeg, lahat yan, muscles na nagko-contract at nagme-make ng effort, and it needs energy consumption. And then by doing so, no, nagkakaroon ng stress, no? Nagkakaroon ng tension of muscles around those area. And in return, that makes your breathing restricted. Nare-restrict siya, and then ang pakiramdam nyo, parang nahihirapan kayo huminga. Kailangan na nga ng katawan nyo ng more energy, more oxygen, pero restricted. Hindi makapag-expand ng lungs nyo because na-tense, because of stress response. And then, also, more oxygen, no? Ang ini-intake ng katawan nyo, nagtatapon din yan ng more carbon dioxide sa katawan nyo. And remember, in-explain ko din, balance of oxygen and carbon dioxide is very necessary for optimal function. No? Less ang carbon dioxide nyo sa katawan, meaning to say, kahit sobrang dami ng oxygen nyo sa katawan, but less ang carbon dioxide nyo sa katawan, hindi magbabind yung oxygen no, to deliver efficiently sa different kinds of your
organs, especially your central nervous system. So ang tendency kulang pa din. Increase na nga ang oxygen sa blood supply nyo, no, sa blood circulation nyo, pero hindi nakakapag-deliver ng enough oxygen supply sa mga necessary parts, no, na kailangan ng katawan because konti ang carbon dioxide nyo. And then ang tendency mag-overwork ulit ang breathing nyo, and then at the same time mag-overwork ulit yung mga accessory muscles nyo that regulates your breathing. And then lalo lang kayo magkakaroon ng tense dito. Mas parang ang pakiramdam nyo, mas lalo kayong nahihirapan huminga. And that is what you call hyperventilation. Okay? Malinaw po ba? Sana ma-share nyo po, no? Ang dinidiscuss po natin dito, no, is very free educative materials na magbe-benefit. Kasi yung iba dito, no, nakukuha lang natin sa discussion, no, nung wala pang social media, no, you need to enroll, no, in a semester, and you will need to spend thousands, 10,000s of pesos in order to learn what we are teaching here sa social media in free. Para nang sa ganoon po, matulungan nyo ang inyong sarili, gayon din po ang inyong kapamilya at mga kaibigan. Okay? So, heart rate din, mag-i-increase din, no? And then at the same time, because nag-i-increase din ng metabolism, nag-i-increase din ng energy consumption ng katawan, pinagpapawisan din kayo, no? And then, heat, no? This will start a cycle of a stress response na kung saan mas lalo lang mag-i-increase ang inyong tawag dito, different symptoms, and then yung brain nyo din, no? Imbis na makapag-focus ng maayos, ang tendency niya kasi minsan may level naman ng anxiety, ang stress level. And during to mild to moderate, mag-i-increase ang concentration nyo. But pag naging severe, out of proportion, ibig sabihin, kung physical stress yan, most likely may trigger at may focus kayo, okay lang yon. Paano kung emotional? Stress, no, ang outlet nyo is more on emotional level. Ang tendency ng brain nyo, walang focus, no? Wala siyang, tawag dito, wala siyang pinagfofokusan. Then ang tendency ng brain nyo, mag-overthink yan, mawawala sa focus yan, maghahanap ng iba't ibang reason. Ibig sabihin, bakit ako natatakot ng ganito? Anong iisipin ng iba sa inyo? Inaatake kayo sa puso. Ito na ba yung heart attack? Baka inaatake ako sa puso. Sa social media din, kaka-social media, ang dami nyo nakikitang inaatake sa puso. No? O halimbawa, sumasakit naman yung tiyan nyo dito, o sumasakit ang ulo nyo. May nakita ako, merong nagkaroon ng cancer about this, no? Nagkaroon ng tumor sa stomach, nagkaroon ng tumor sa brain, laging masakit ang ulo. And then, because of problem with gas exchange, just like I've said before, no, between the oxygen and then the carbon dioxide level, nagkakaroon ng problem, nagkakaroon ng dizziness spell ang tao. Kaya pakiramdam nyo parang palagi kayong hilo. Without knowing that you are shallow breathing and over breathing throughout the day, no? Without you knowing that that is the effect of stress response. Kaya yung iba sa inyo, sir, parang nahihilo ako palagi. No? Sir, bakit palaging ganito? Nagpa-check up ako, umiinom naman ako ng gamot, wala naman akong hypertension, and so on and so forth, but lagi nahihilo din, no? So, pwede rin result of chronic stress. Di ba? And disclaimer, this is a discussion, no? In order for us to learn more about physiological effects of stress in our body, not to serve as a self-diagnosis para sabihin nyo na ito ko, no, na hindi kayo magpapakonsult sa doktor. Importante na nakakapagpakonsulte pa rin kayo sa inyong mga doktor. Okay po ba? Para ma-evaluate. No? So, very important yon. Okay po ba? Magandang gabi po sa mga bumabate at welcome po. Salamat po sa pag-join nyo sa ating discussion. Pasensya nyo na po, hindi ko po muna ma-entertain yung ibang question at hindi ko kayo maisa-isa, no? At least after matapos yung discussion natin, para nang sa ganon tuloy-tuloy, at pag gusto nyong i-replay yung video natin, walang putol moments, okay? So, may mga times din, no? During stress, mapapansin nyo kapag masyadong stress kayo o masyadong marami kayong iniisip sa bagay-bagay, mapapansin nyo parang shallow breather kayo. Yung ibig sabihin ng shallow breather, yung paghinga nyo, mababaw. Kaya normal lang paghinga natin, makikita nyo naman yung paghinga, di ba? Nataas yung balikat o na ano yung
abdomen, no? Pag shallow breather, halos hindi mo nakikitang humihinga. Pero hindi naman pwedeng hindi humihinga yun kasi wala namang ganon, di ba? Mapapansin nyo na parang very shallow yung kanyang breathing mechanism. And then sometimes mapapansin nyo, parang hindi nahinga. Minsan kapag ka during stress, no, parang mapapagbuntong hinga kayo, parang tapos makakalimutan yung mag-exhale, no? May ganoon no? And then napapansin nyo, yung mga ganoong breathing changes o apekto sa rhythm of breathing is brought about by your sympathetic nervous system or your stress response. Pwedeng nag-shallow breathing ka, pwedeng nag-go hold breath ka without you knowing unconsciously, pwedeng wala sa rhythm. Kasi yung usually kapag nakikita nyo, di ba, gano'n. Rhythmic. Pero yung may iba, parang hihinto. Tapos dahan-dahan, biglang hihinga ng mabilis, biglang mawawala. Biglang hihinga ng mabilis, biglang magpo-pause yung paghinga, biglang mamaya shallow breather na naman siya, biglang mamaya malalim. So, nagkakaroon ng unrhythmic, no, breathing pattern. And that is a sign that the person is undergoing o in a stress response, no? And just like I've said, marami, no, sa ating mga counselor and therapists teach proper breathing techniques, and this is very important at tama po ito. But just like I've said sa mga sinabi ko, hindi lahat ng therapist at professional alam yung sasabihin ko sa inyo. Okay? But why? But because for me, as a fellow sufferer, no, na-experience ko din ito, meron akong experience, meron akong first-hand experience about this, and based on my research, based on my studies, and based on my experience, no, nagkaroon ako ng understanding and different perspective on how I can look and manage this condition. So sa ibang tao, no, tama, dapat nag-exercise pa rin, no? Tinitingnan yung proper form of kanilang breathing, no? Yung proper deep breathing, and then controlling of breathing, the number of, yung depth, at saka yung pag-inhale, yung paghinto ng breath, yung slowly pag-exhale, yung mga breathing practices na yan, tama yan. It strengthen your respiratory muscles, and explain ko na po yan, no, kanina. And then para nang sa ganoon, mabigyan, ang lung capacity kasi natin hindi na nai-increase yan, no? May mga lung capacity kasi na malalaki sa tao na parang yun yung mga matataas ang resilience sa stress, no? Parang pakiramdam nila marami silang oxygen capacity, no? But doesn't mean na yung lung capacity nyo hindi sing robust ng ibang tao tulad ng mga atleta, tulad ng mga swimmer. It doesn't mean na mamumroblema ka na kayo sa stress throughout your life, no? It is the proper use, no? The proper coordination of your respiratory muscles, and then the proper thoughts and proper usage, no, of your breathing mechanism, of your breathing habits, okay? So very important yan. So may mga ibang tao na the more they control or they force themselves to breathe properly, the more they become stressed. Why? Because they become preoccupied. Masyado silang na-obsess, masyado silang nakafocus. At ang nangyayari nun sa isang taong may anxiety disorders, once na kapag ka ikaw is na-stress sa isang bagay, yung thoughts mo o yung stress mo sa bagay na yun, it serves as a glue. Meaning to say, pagka nag-serve as a glue yun, mas lalo lang siyang mag-flow sa iyong brain without non-stop, without, parang mag-o-obsess ka. And when you obsess, that stimulates more stress. And you force yourself to do things perfectly and correctly. And then, instead na matulungan ka, nabibigyan ka lalo ng stress because you are forcing yourself. Diba? And then, some other people na nagtuturo o yung mga ibang instructor do not know that this is also a problem, a cycle. So, how do we go,
How do we approach this kapag ganito ang nararamdaman nyo? No? So, learning breathing techniques, while important, dito papasok yung pinaka-importanteng, to increase your stress resilience, is by using one form of a behavioral technique, no? CBT kasi, under kasi ng CBT ito, and that's what we call exposure o acceptance. Pag sinabing exposure and acceptance, no? While you are training yourself to breathe properly and helping yourself, no, during panic attacks and anxiety attacks to breathe properly, sometimes by exposing or letting it, no, by accepting your current moment o hinahayaan mo lang siya na mahirapan ka, na mag-suffer ka, no, is helping you to increase your stress resiliency. So anong ibig ko sabihin dito in Tagalog, no? Sometimes mas nakakatulong kung hinahayaan lang natin siya. Instead na isipin natin siya na dapat gumaling, dapat mawala, dapat makontrol, dapat hindi na mangyari. Ang pinaka-effective way to address and to target this kind of worry and stress is to face them head-on. Ibig sabihin, force yourself to feel and to be with your symptoms and to be with them without you reacting to them negatively. Meaning to say, pag nag-react sa kanila negatively, iisipin mo na, baka mamatay ako, baka ganito na lang ako habang buhay, o baka ganito ang mangyari sa akin. I-divert mo yung pag-iisip mo. Gawin mo, okay lang na ganito ako, okay lang na hindi ako gumaling. Ang mahalaga, mabubuhay pa rin akong productive, mabubuhay pa rin ako ng maayos. And then, ipapractice ko yung tamang paghinga, i-feel ko yung tamang paghinga. Kung hindi ako makahinga ng tama, okay lang. Kung makahinga ako ng tama, okay lang. Kung hindi ako patulugin ng aking stress, okay lang. Kung makatulog ako sa aking stress, okay lang. No, be more in a third-person view na kung saan you accept whatever outcome, whatever your thoughts is instilling in you, no? Whatever your thoughts are saying to you that affects you and makes you react negatively and more tense and afraid, patulan mo, no? Isipin mo na, okay, kung ganun talaga, hindi ganun. Kasi the more you force, the more you put effort sa bagay-bagay, even sa relaxation, even sa pagtulog, the more kayong nagiging tense, the more kayo lalong hindi magiging okay. The more nyong nilalabanan, the more nyong pinipilit, the more lang itong magiging paulit-ulit sa inyo. Especially sa ating mga taga-subaybay na matagal lang nakaka-experience nito, just like me. Believe me, di ba nilalabanan nyo? Until now, anong nararamdaman nyo? Di ba lalo lang, minsan iigi, minsan hindi, minsan nagiging tense. Try to open yourself. Try to offer yourself. And then, little by little, ito hindi nagiging in overnight. Ha? Little by little, mapapansin nyo yung improvement. Okay? Hindi mo kailangan isipin na kailangan ko kontrolin yung paghinga ko. Kailangan ko kontrolin yung pagtulog ko. Kailangan ko kontrolin ko yung ganitong bagay. Ibigay mo na lang sa katawan mo. Ibigay mo na lang sa yung central nervous system, sa inyong autonomic nervous system. Automatic nga di ba? Ibigay nyo na lang, no? Kung kayo naniniwala sa spiritual at sa kataas-taasan, no? Just like me, no? Ibigay nyo na lang sa taas. Ibigay nyo na lang, come what may, I'm still doing what I can, I'm still doing what I need to do, and then I will just let my body rest, no? And I will just welcome rest, sleep, and relaxation. You become passive instead of being active. Di ba po? I hope it makes sense po yung aking sinasabi sa inyo, no po. And then, alam ko naman po nagme-make sense kasi alam ko naman po na karamihan po sa atin at almost all of us are suffering from these issues. And up to now, no, sa dami-dami ng pinagdaanan, success,
relapse, lapses na na-experience nyo, alam ko pong meron na kayong knowledge and foundation about this. Kaya po, ang mga taong nagkaroon ng experience, no, until now nagsasuffer, mapapansin nyo, lumakas na kayo eh. Hindi na kayo nag-back to square one. Even na kapag may experience nyo, sir, parang bumabalik na naman ako sa dati, sir, nandito na naman po ako. Mapapansin nyo, kung ano kayo nung nag-start kayo, hindi na kayo ngayon compared dun sa nag-start kayo. Kahit bumalik pa yung iba yung symptoms, mapapansin nyo na nag-i-increase yung inyong stress resiliency and yung inyong symptoms relief. Hindi po ba? No? Normal lang setbacks. The most important thing is yung nag-move forward tayo. Di ba po? So, kapag nakaka-experience kayo ng mga bagay na symptoms, no? And then diagnose kayo ng anxiety disorder, kaya nga mahalaga yung may diagnosis, no? Alam nyo meron kayong anxiety disorder and alam nyo sa sarili nyo at aware kayo na this is a physical and psychological symptoms of anxiety. You do know now how to react in a more passive and positive way. Passive meaning to say, hindi nyo na kailangan i-force ang sarili nyo kung hindi may pagtanggap, no? Kayo is hindi nyo na kailangan kontrolin ang bagay and ipwersahin ang inyong sarili na maabot yung gusto nyong abutin that would put more stress on your part. Okay? Maraming salamat po sa pag-confirm ni Miss etc. Sana nakatulong po yung discussion natin sa inyo, no? Maikli lang yung discussion ko about this, but alam ko po na it is a very powerful and very useful because karamihan po sa atin, ang problem when it comes to anxiety is breathing, palpitation, and insomnia. And diniscuss po natin ngayon yan and how it affects yung ating ano. Kaya kung may time kayo, sana ma-follow nyo rin ako sa YouTube at mapanood nyo yung anxiety mechanism ko. Ayun po. Ngayon po nung nag-discuss tayo and then I will try to by Wednesday siguro no magkaroon tayo ng question and answer forum. Pagpasensyahan niyo na po, hinihiwalay ko na yung ating discussion and question and answer, no? Kasi minsan kapag nagsesend ako sa mga iba nating taga-subaybay at followers, no, ng about discussion sa ganito, kapag may question and answer pa, no, na nahahati sa gitna o na ano, no, instead na smooth yung flow ng discussion sa gusto nilang malamang information, no, nagkakaroon ng ano, ng problem, no, nagtatalon-talon yung idea. So, gusto ko na siyang gawing organized. So, yun po muna ang ating discussion at talakayan ngayong gabi at sana maka-join po kayo muli sa susunod nating discussion. Maraming salamat po sa mga nagstay. Sana nakatulong po. At kung hindi nyo po naumpisahan ng live na ito, sana after this discussion, ulitin nyo po at ginagaranti ako na may matututunan po kayo sa ating discussion. Babati po ako sa inyo after the discussion, no, isa-isa kahit sa reply na lang po sa messenger. Sana nakatulong po muli at maraming salamat po sa pag-join nyo sa ating discussion. Ito po muli si Lawrence, ang inyong anxiety nurse. Hanggang sa muli po at mag-iingat po kayong palagi. Paalam po sa inyo.